Sa dati kong parokya, mayroon pong isang painting na binigay sa akin ng isang NGO. Nagmi-mission sila sa isla. Yung painting na yon ay rectangular in shape. Tapos dalawang kulay lang po yung makikita. Gold at saka black. Parang yung binigay sa akin na painting ay parang isang mapa. Mayroong mga islets. Yung color ng islets ay gold. At saka yung pinaka-backdrop niya ay plain black lahat. Pero kung titingnan ko, parang mas malapad yung plain na black kaysa sa gold na islets. Nung tinanong ko yung nagbigay kung anong explanation nito, binigay niya sa akin ang isang bond paper. Father, yan po ang explanation. Binasa ko. Yung titulo po ay, How much is enough? How much is enough? Ang isang barko ba ng salapi ay enough na para sa isang tao? Ang isang barko ba ng gold ay enough na para sa 10 tao? Maganda po yung tanong na iyon. Nung binabasa ko siya, I learned na yung goldish na islets represent God's creation. Gold means it was beautiful, it was great, it was perfect. Yung black, I learned na it represents the greed of the people. Yung kasakiman ng tao. Mas malapad yung kasakiman ng tao. Now, kinikwento ko to sa inyo dahil ngayong araw, Jesus is reminding us of one thing. That when He gives, what He created is more than enough. Sobra-sobra po yung nilikha ng Diyos. Sobra-sobra. And He tells us of the story about Him breaking the bread, 2 occasions. Matatagpuan natin sa Gospel ni Matthew chapter 15, 32 to 36, and Matthew chapter 14, 17 to 19. Sa Gospels na ito, we will learn na nung nagpakain siya ng napakaraming tao, mula lang sa ilang tinapay, marami pong sobra. 12 baskets and 7 baskets. Sobra-sobra po pang magbigay ang Diyos. Sobra-sobra po pang magbigay ang Diyos. And God wants us to remember this. Gusto niyang maalala natin ito. Pero ang tanong, bakit kaya parang kulang? Di ba? Bakit may mga taong sobra namang mahirap? Naalala ko, dun sa amin, nag-outing kaming mga young clergy. Sa young clergy, kasama na dun po ang deacons. Pumunta kami sa Tacloban, tapos it was morning, breakfast time. Isa sa amin ay na-late. Kumain ngayon kami sa restaurant, wala pa siya. So tinawagan namin siya, sabi ko, anong gusto mong i-order? Order siya, ganito, ganito, ganito. Order namin. Pagdating niya, tapos na kami. Now, nahihiya na siyang kainin yung share niya, yung in-order niya. So sabi niya, ita-take out ko na to. Ginawa niya. Pagkalabas namin sa pinto ng restaurant, alam niyo may isang bata mahirap. Tapos, nagmakaawa siya. Sabi niya, pahingi, kami magkatabi, di ko na siya that time. Pahingi po. Alam niyo kung anong reaction niya? Sabi niya, no way, nagugutom po ako. Tapos tiningnan ko siya. Sabi ko, nako, isusumbong kita sa obispo, dapat di ka ma-ordain. Dapat di ka ma-ordain. Anyway, nagbago na po siya. At ngayon, pari na po siya. Pari na po siya. Di ka ma-ordain. Pwede naman pong sabihin niya, no, na sige, hati tayo. Pwede naman ganun, di ba? Pero yun nga ang problema minsan ayaw natin ng hatian. Gusto natin sa atin lang. Sakim tayo. Minsan di natin iniisip yung iba. Yung iniisip lang natin yung tiyan natin. Just like
Herod sa gospel today. Herod was a very selfish man. The Pharisees, mga self-centered sila. Self-centered sila. Iniisip lang yung sarili. Kaya nga maraming taong nagugutom dahil mayroon ilan sa atin ang gusto lahat. Sa painting na iyon, isang tao pa lang hindi nakasya yung kayamanan ng buong mundo sa kasakiman ng isang tao pa lang. Ng isang taong pa lang. I believe God is reminding us today of two things. Na yung nilikha niya ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Kasya sa lahat. Sobra pa. And God wants to remind us also na mawawala lang po yung paghihirap ng iba kung sila iisipin natin. And so He calls us to think always, not only of ourselves, kundi pati yung ibang mga kapatid natin. Magsitayo po ang